Siyempre po, sa usapan ng revival, ang kailangan po natin, salita ng Diyos, pagkilos ng ating Panginoong Diyos. So please, kunin na po natin ang ating mga Bible at ating pumbuksan sa Luke chapter 15. And this time, I would like to request again all of you to please stand up. Tumayo po tayong lahat as I read our text. I would like to use a very familiar parable. A very familiar passage, ano po? And this is about the story of the prodigal son. Isa po sa paborito ko pong passage ito sa usapan po ng revival. At inyo pong mapapansin na ito po ay ibinahagi ng Panginoon sa isang pagtuturo na ang ginamit po niya ay ang parable. At pagka po ginamit ang parable sa Bible, so isang napakahalagang bagay na maintindihan po natin ang interpretation bago po natin mailapat ang application. It is good for us to understand that the Lord used this parable to rebuke the Pharisees. Ano po ang patungkol sa Pharisees? Sila po yung mga self-righteous. At inilalarawan po yan nung kuya dito po sa istoryang ito. Siya po ay matuwid sa sarili. So, one way of rebuking the Pharisees because of their self-righteousness, the Lord Jesus Christ used this parable. But the good thing about this parable, ito po ay applicable sa usapan po ng kaligtasan. I mean, sa mensahe po ng kaligtasang ipinagkakalob ng Diyos, ito po ay applicable. And sa revival na katulad nito, I can say, it is also applicable. Kaya kung ready na po kayo, let me read to you our text. Again, Luke chapter 15. Babasahin ko po ang sinasabi po ng Bible mula po sa verse number 11. And please follow me silently in your Bible habang binabasa ko po ang ating pong magiging teksto ngayong umagang ito. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And that many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his field to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse number 17, and when he came to himself, nung natauhan siya, nung nagising siya sa katotohanan, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse number 18, ito po ang ating key text. I will arise and go to my father. The title of my message this morning, Arise and Go unto your father. Arise and go unto your father. And say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very wonderful day. Thank you for this beautiful morning. Thank you for the opportunity and privilege of worshiping you in spirit and in truth. Lord, I pray that this morning as we humble yourself before thee, as we come to you, as we listen to thy word, may you talk to us, Heavenly Father. Please, ikaw po ang mag-accomplish ng iyong kalooban, lalo na po sa tibok ng puso ng pastor para sa kongregasyong ito. I pray, O Lord, that you will give us spiritual sensitivity
for us to really understand your message para po sa bawat isa. Nawa ang tingnan po namin ay ang aming sarili at ang nais mong iparating po sa amin ngayong umagang ito. May rebuke all the works of the devil, Heavenly Father. May we focus our attention, our totality sa pakikinig po ng iyong salita. Bless us, O Lord, we pray, and fill with your Holy Spirit. Lahat ng ito ay amin pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Thank you so much. Sino pa po ba sa atin ang hindi po nakakaalam ng parable na ito? By the way, when we say parable, because meron pong maling understanding ang karaniwang tao po sa parable. And in fact, I remember na dati po, one of the reasons kung bakit medyo kami po'y nag-aalala at medyo ilag na magbasa ng Biblia, kasi iniisip po namin that the Bible is very hard to understand because of the parables. Kumbaga, ang intindi po namin, pag sinabing parable, mahirap maintindihan. Wherein, if we will understand the real meaning ng parable, ang parable po ay isa sa methods na ginawa ng Panginoon sa kanyang pagtuturo upang ang mahirap maintindihan ay madali nating maintindihan. Because when we say parable, it simply means heavenly truth declared using earthly story. Ibig sabihin po, yung katotohanan po ng langit, ipinapahayag na para maintindihan po natin, gumagamit po ng malakalupang kwento. Yan po ang ibig sabihin ng parable. Kaya huwag kayong matakot na basahin ng Biblia dahil sa parable. Manapa, dapat magkaroon tayo ng eagerness to read the Bible because the Lord used parable as one of His methods upang ang kanyang katotohanan ay maipaunawa sa atin. Amen? At ano po ang ayon dito sa kwento ng parable? Na meron pong dalawang magkapatid at yung pong tatay in-approach nung bunso, okay? At sinabi po sa kanya, tatay, ibigay mo na ang mana na para sa akin. Gusto ko nang mabuhay mag-isa. Pag inisip nyo pong mabuti, ito po'y very offending, particularly to the parent, to the father. Why? Kasi lalo na sa Pilipinas, nagkakaintindihan tayo na pagka pinag-usapan ng mana, ang mana dapat kukunin mo yan, ang mana dapat mapapasayo yan pagka namatay na ang magulang mo. So, it simply means that in the heart of this younger son, ano po? Parang ang gusto niyan sabihin, gusto kong ituring kung parang patay ka na. At akin na yan. Yung para sa akin, ibigay mo na. And then according to the story in this parable, ibinigay po ng ama ang mana na para sa kanya. At sabi po doon sa kwento, nilustay po niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa palunging pamumuhay. Hanggang sa dumating ang kagutom, naging miserable ang kanyang buhay, hanggang sa siya po ay dumating sa pagkakataon na talagang kahabag-habag, kalulus-lunos ang kanyang kalagayan. And it is good to somehow understand the very message of this parable. You know, kaya sabi ko po sa inyo, striking sa akin yung verses 17 and 18 because according to that verse, and when he came to himself, napag-isip-isip niya, sabi niya, how many hard servants? Napakarami po ng mga kautusan doon po sa kanila na kumakain na bubusog at meron pang natitira. Pero ako anak, pero tingnan mo ang kalagayan ko. Kaya ang naging kaisipan niya, I will arise and go to my father. So yan po ang gusto kong sentruhan ngayon. Maybe, hindi iilang pagkakataon po na nakarinig tayo ng mensahe patungkol po dito. But I am very sure na kahit na po marami na tayong mensaheng narinig patungkol dito, meron pong lagi at lagi revelation ang Panginoon sa atin sa bawat pagkakataon na ang mensahe ay naipapangaral. Amen? So kaya importante po, if we are really praying for a revival, we better listen carefully because I believe the Holy Spirit this morning will work in our heart. Amen? So, ang sabi po niya, I will arise and go to my Father. Sabi ko, ito ang magandang maging title ng message ko. Arise and go unto your Father. Magbangon tayo at tayo po'y bumalik. Tayo po'y pumunta sa ating Ama. Pag inisip po natin, ito pong katayuan ng prodigal son,
Nilinaw ko po sa inyo sa ilang mga mensahe natin na kung problema at problema ang pag-uusapan, ang problema ng prodigal son na ito ay ang submission. Hindi na siya willing na may tatay na magsasalita sa kanya, na may tatay na susundin niya at pakikinggan niya. Hindi na siya willing. Diba? Satisfaction. Hindi siya nasiyahan sa kalagayan na kung saan ang buhay niya ay nasa poder ng kanyang ama. Gusto niya pong maghanap pa ng iba sa buhay na kung tutuusin dapat naging masaya po siya. Okay? Submission problem, satisfaction problem, and also sensitivity problem. Makikita niyo po na may problema sa sensitivity ito. Naka-encounter na ba kayo ng tao na salita lang ng salita, wala na siyang pakialam kung anong po pwedeng maging epekto ng kanyang mga sinasabi? Diba? Naka-encounter na ba kayo ng tao na wala siyang pakialam kung masasaktan ka? Wala siyang pakialam kung anong magiging dating sa'yo. Basta sasabihin niya kung anong gusto niyang sabihin. I can say that this son, very insensitive. Hindi niya inisip doon sa kagustuhan niya kung ano ang posibleng effect nito sa puso ng tatay niya. Hindi niya inisip o hindi niya nararamdaman ang magiging damdamin ng kanyang ama. Isipin niyo po, buhay na buhay yung ama niya. Sasabihin niya, ibigay mo na yung mana para sa akin. Di ba? Kung ikaw ay sensitibo, dapat maisip mo na baka ang maging dating sa ama nito ay parang gusto kong ituring na ikaw ay patay na. So, yan ang problema niya. Kaya dito, mailalarawan po natin that the prodigal son is a clear picture of a backslider. Diba? Sa Biblia po, pag sinabing backslider, hindi po ang ibig sabihin nito, hindi na uma-attend. Hindi po ang ibig sabihin nito, hindi nyo na nakakasama. Sa Biblia po, ang simpleng ibig sabihin ng backslider, ito raw po yung sinasabi niyang Kristiyano siya, pero ang buhay niya, siya ang Panginoon, siya ang Master, siya ang nasusunod. Di ba? Ang sabi po ng Bible, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Kahit na ikaw ay nasa church, kung ikaw ay umaattend sa paraan mo, kung ikaw ay nagbibigay sa paraan mo, kung ikaw ay kumikilos, naglilingkod sa paraan mo, backslider ka pa din. Bakit? Kasi kung ikaw ay talagang Kristiyano na nasa kalooban ng Diyos, dapat a-attend ka hindi sa paraan mo, kundi sa paraan gusto ng Diyos. Magbibigay ka hindi sa paraan mo, kundi sa paraan na gusto ng Diyos. Maglilingkod ka hindi sa paraan mo, kundi sa paraang gusto ng Diyos. Pagka ikaw ay nabubuhay na ang sarili mo, ang Panginoon mo, ang sarili mo, ang Diyos mo, kahit laging nasa church ka pa, backslider pa rin po tayo sa harapan ng Panginoon. So it is good to be reminded, folks. Because I believe, yan po ang revival. Ang revival po ay paalala. Ito po'y paalala para doon sa ating mga bagay na dapat ma-evaluate, dapat makita, dapat maunawaan, dapat matanto, dapat maunawaan ng bawat isa po sa atin ang ating pong kalagayan sa harapan ng Diyos. Pagka revival, we cannot avoid rebuke. Pagka po ito ay revival, handa dapat tayong magpasaway sa Panginoon. Amen? Hindi maging pasaway, Iba po yung maging pasaway doon sa magpasaway. Ang ibig sabihin ng magpasaway, yung pumayag ka na yung mali mo, sasawayin. Pero yung maging pasaway, ang ibig sabihin niyan, more of parang rebellious pa rin po yan. I would like to share 4 things dito po sa parable na ito. And again, I want to prove to you that even though this message or this passage, many times, narinig nyo na po, but the Holy Spirit, but God, I believe, will again give us new revelation. Okay? So the first point that I would like to give is the backslider's realization. The backslider's realization. Again, the prodigal son is a clear picture of the backslider, of a backslider. And we can see in verse number 17, yung realization po niya. Kasi ano po ba nangyari sa kanya? Hindi ba dapat, dahil kinuha na niya yung sarili niyang mana, sa panahon na yon, makikita nyo, masagana po siya. Ang ibig sabihin mga kapatid, siya po ay nabuhay na kung ano gusto niya, kung saan niya gustong pumunta, kung ano ang gusto niyang gawin, di ba? So, in-enjoy niya ang lahat ng bagay na meron siya. Pero ano po ang naging outcome? Ano po ang naging resulta? And this is actually for me, should be a warning to every one of us. Na kapag ka po ang Diyos, sa isang tabi mo sa buhay mo,
na kapag ka ang Diyos po ay hindi mo sinunod sa buhay mo, tandaan nyo po yan, kahit pagkagaling-galing ng tingin mo sa sarili mo, ang sabi nga po, dadamputin ka sa kangkungan. Naintindihan nyo po? Kahit ikaw ay isang taong matalino, kahit ikaw ay isang taong popular, kahit ikaw ay isang taong powerful, kahit ikaw ay isang taong mayaman, sasabihin ko po sa inyo, pag nabuhay po tayo na hiwalay at lumalayo sa Diyos, kailanman hindi mapapabuti ang buhay natin. Maaring sa pasimula, padadamahin ka muna ni Satanas. At first, wow! Ang sarap ng buhay nung walang pastor, ang laya-laya na magagawa mo ang gusto mong gawin. Ang sarap na hindi ka obligadong pumupunta sa church pag Sunday. Ang saya-saya na kung gusto mong magsaya sa mundo, gusto mong gawin ang lahat ng mga ginagawa ng mundo, ang saya-saya nang walang nagbabawal sa iyo. Sa pasimula, akala mo ganun. And I can say, if we will just imagine the clear picture, matapos po na yung prodigal son na ito, kunin ang lahat ng kanyang mana. Alam niyo po, maaaring sinimulan niyang gawin ang lahat niya ng gustong gawin. Hello, nakakasunod po kayo? Ha? Nakakasunod po kayo mga kapatid? It is very possible na ito pong prodigal son na ito, maaaring nagpasimula na siya nung siya po ay ma-approach sa kanyang tatay para ibigay na yung mana na para sa kanya. I believe mga kapatid, tuwan-tuwa siya thinking na yun ang masayang buhay, thinking na yun po ang buhay na masasabi po natin na talagang malayang-malaya. But according sa story, verse number 17, and when he came unto himself. Nung napagtanto niya. So mga kapatid, mga minamahal, the backslider's realization. Alam niyo ang na-realize niya? Kaya siya nagkaroon ng ganung buhay, kaya siya naging miserable, kaya worse ang naging buhay niya, it is because of his selflessness. Selfishness, I mean, yung naging pagiging makasarili. Tandaan niyo po ito, lalo na kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi dapat sa sarili ang sentro mo, dapat Diyos ang sentro ng buhay mo. Kapag ka ang sentro ng buhay mo, sarili, hanggang saan ka dadali ng sarili mo. Pero pag ang Diyos ang naging sentro ng buhay mo, ano man ang sitwasyon, ikaw ay may seguridad. Amen? Kasi ang totoong security nasa Diyos. Ang totoong satisfaction nasa Diyos. Pinipilit ng mundo na dayain tayo. O, tingnan nyo, kayong mga Baptist, hindi ba ang lungkot ng buhay nyo? Wala na kayong ginawa, kundi samba ng samba. Punta na kayo ng linggo ng umaga, ang aga-aga pa lang. Balik kayo ng linggo ng hapon, tapos may Miyerkules pa kayo, tapos may mga fellowship pa kayo. Hindi ba kayo nabobor sa ganyang klase ng buhay? Kung mga taga-mundo ang nagsasabi niyan, maintindihan natin, sapagkat hindi kailanman magiging saya ng taga-mundo ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Pero kung ikaw nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, hindi dapat boring ang gawain ng Diyos sa iyo. This should be our delight. This should be our excitement. Ito ang dapat enjoyment natin. And you know what? As we sing, mararamdaman niyo yung mga Kristiyanong masaya sa ginagawa nila. Amen? Mararamdaman niyo talaga eh. Mga kapatid, ewan ko po. Pero lagi kong sinasabi, parang napakahirap isipin na isda ka, di ba? Ikaw ay isda, tapos kalungkutan sa iyo na nasa tubig ka. Pero ba kayo nakitang isda nagreklamo? Ba't nasa tubig na lang ako lagi? Mga kapatid, wala hong isda na magrereklamo na lagi na lang siyang sa tubig natin inilalagay. Ang alam ko po, ang isda hanggat nasa tubig, larawan ng kasiyahan, larawan ng kaayusan. Why? Sapagkat nakadisenyo ang isda sa tubig. Tama? Ganun din po. Ang Kristiyano, pag binababad mo sa gawain ng Diyos, hindi dapat lumulungkot ang buhay niyan. Hindi dapat nagiging boring ang buhay niyan. Ang Kristiyano, hanggat nasa Diyos yan, nasa gawain ng Diyos yan, yan ang makikita nating masasayang miyembro ng church, yung busy sa gawain ng Panginoon. Amen? At first, pagka nawala tayo, parang ang saya. Hindi ko kailangan gumising ng maaga pag linggo. Parang ang saya. Hindi ako obligado. Akala mo lang yon. Pero pag natauhan ka na, may isip mo na maling-maling buhay na nakasentro ka lagi sa sarili. Diba? So the backslider's realization, he realized that all of the things that he is suffering, it is because of his selflessness or selfishness. It is because of sin, mga kapatid.
Kaya nga ang sabi niya, I have sinned against heaven. I have sinned against my Father. Tatandaan niyo po, pagka ang buhay natin nagiging miserable, dapat daling ka na niyan sa realization, di ba? Na mali ang buhay mo. His sufferings, his sin, his selfishness, yan po ang na-realize ng backslider. And you know what? Wala pong magiging revival hanggat hindi ka dumarating sa realization. Alam nyo, pag may mga hindi magandang nangyayari sa atin, minsan may tendency tayo magturo eh. Mga kung sino-sino ang gusto nating sisihin. Mga kapatid, tandaan nyo, kung iba ang maproblema, hindi ikaw ang dapat nagdurusa. Kaya it is not right for you to blame others sa magiging malungkot na buhay mo. Bakit mo papayagan na ang buhay mo maging malungkot dahil sa kagagawa ng iba? Hindi pwedeng ganon. Mga kapatid, malulungkot ka lang pag pinayagan mo na maghari ang kalungkutan sa iyo. Ang importante mga kapatid ay ang ma-realize natin na kaya lumulungkot ang buhay natin dahil sa pagkamakasarili. Kaya tayo nagsasuffer dahil sa ating pong hindi tamang kalagayan sa Panginoon. Dahil sa kasalanan na ginagawa po natin sa Kanya. And in this story, very clear that the younger son approached his father and asked his father to give all the portion that fall to him. The backslider's realization. And then, nung siya ngayon ay dumating na sa realization, gusto ko makita nyo sa point number 2, the best resolution. So what is point number 1? The backslider's realization. Ang katibayan ng realization, yung resolution. Kasi walang kwenta na na-realize mo ang mali mo, pero wala kang gagawin. Di ba? Walang kwenta na matapos mong maintindihan, dahil to sa kasalanan ko, kaya ako nagdurusa, dahil sobrang makasarili ako, at pagkatapos nun, mananatili pa rin ako. Ganun ba? We can see the best resolution. You know what? After realization, ang sabi niya, I will arise and go to my father. So mga kapatid, the best resolution, especially if this morning, the Lord will bring you to realization of your shortcomings, of your sin, of the reasons why you are suffering. It is because you are not right with God. The best resolution is to approach the Father. Amen? Approach the Father. Lapitan mo uli siya. Arise and go unto your Father. Lapitan mo uli ang tatay mo. Balikan mo ang Diyos na iniwanan mo. Yun ang pinakamagandang magagawa natin. Kung sakaling ikaw man ay nagkamali, kung sakaling ikaw may nagkasala, kasi tao lang naman tayo eh. Bilang tao, talagang that is very possible to happen. Nakakalimot tayo, lumilihis tayo, sumasablay tayo, bumabagsak tayo. Tayo po ay posible na nakapagpapasya ng against the will of God. If that will happen, what I would like you to see in this message, we need to humble ourselves before God. And then, you decide right. Magpasya ka na ng tama. Kung ang dahilan, kung bakit napariwara ang buhay niya, dahil umalis siya doon sa tatay niya, anong ibig sabihin? Ang solusyon, di balikan niya yung inalisan niya. Christians, members, may mga pagkakataon po na maaring hindi alam ng iba. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na medyo nalihis ka na. Medyo sumablay ka na. Maaring nalilinlang mo pa yung mga tao sa paligid mo. Dahil nandiyan ka pa rin naman. Pero ang totoo nun, mabigat na sa kalooban mo. Burden na para sa iyo ang ministry. Pero ang totoo na, hindi ka na masaya sa ginagawa mo para sa Diyos. Pero ang totoo niya, kung ano na pinagagagawa mo sa buhay mo, sa ministeryo, hindi na ikaw yung dating ikaw. Lumayo ka na. Marahil yan po ang iyong kalagayan. It is good for us to realize that. And then, after realization, let us consider the best resolution. And you know what? Ang kanyang naging resolution, I will arise and go to my Father. Approach the Father. Ang kanyang resolution is to approach the Father. Ang kanyang resolution is to admit his faults. Yung talagang aminin niya. Minsan nagkakaloko-loko na buhay natin. Ayaw pa rin natin talagang humarap sa katotohanan.
Di ba? Sabi ko nga, minsan humahanap ka pa ng masisisi, samantalang alam mo naman ang dahilan kung bakit ganyan ang kalagayan mo ngayon, kung bakit may mga unanswered prayer ka, kung bakit naging miserable ang buhay mo. Alam mo naman na nagsimula ka kasing lumayo, na nabuhay ka sa sarili mo, hindi mo na ibinibigay ang para sa Diyos, hindi ka na naglilingkod na kagaya ng dati, umalis ka na sa dating ginagawa mo sa Panginoon. Kumbaga, in principle, like the Ephesus church, you started right, but somewhere along the line, you have left your first love. Di ba? Medyo hindi na ikaw yung dating ganun. The best resolution is to approach the Father and admit your faults. Admit your failures. Nagkamali po ako. Nagkasala po ako. Sa totoo lang, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Yun po yung magandang attitude, mga kapatid. And then, number 3. What is number 1? Approach the Father. What is number 2? Admit your faults. And what is number 3? Ask for forgiveness. Ask forgiveness. Yung pag lumapit ka sa Ama, hingi ka ng tawad. Alam niyo po, yun ang malaking blessing sa mensahe ng Diyos, sa Kanyang salita. Kasi in reality, kahit naman Christian na tayo, hindi naman tayo perfecto kaagad. Di ba? Minsan kasi pagka nag-church ka, and then nakita ka nung, ikaw nag-church ka pa naman, ba't ganun? Ha? Meron ka pa rin mga nagagawang, tandaan niyo po ito, ang maging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na naging perfecto tayo. Diyan po pumapasok yung idea, yung concept that Christians are not perfect, we're just forgiven. Ang ibig sabihin, pinatawad lang tayo, pero hindi ibig sabihin nito, perfecto na tayo. Mahirap pong ma-reach yung level of perfection habang nandito tayo sa lupa. Alam niyo kung bakit? Nandito pa yung ating laman. Nasa old nature pa rin po tayo. Okay? Ngayon, ano lang ang dapat? Kahit Kristiyano tayo, posible pa rin. Diba? Hindi naman pag na-save ka, hindi ka na magkakasala. Ang sabi nga po ng Bible sa 1 John chapter 2 and verse number 1, "My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin," ano sabi? "We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Kaya kung katulad ng prodigal son, nakita mo yung selfishness mo, nakita mo yung kasalanan mo, at alam mo nagsasuffer ka, the best thing to do is for you to resolve to approach the Father, to admit your failures, to admit your faults, and ask for His forgiveness. Why? Because in asking forgiveness, the Bible or God giving us the assurance that He will forgive us. Amen? 1 John 1:9. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But make sure na kapag tayo po'y nangumpisal sa Diyos, we really mean it. Amen? Ibig sabihin, sincero po tayo. Mga kapatid, ang unang tinalakay po natin about this parable, okay, is the backslider's realization. How about you this morning? May na-realize ka rin ba habang nakikinig ka ngayon? And then after realization, the best resolution. The best resolution. He approached the Father. I will approach the Father. I will admit my failure. I will admit my fault. And I will ask for His forgiveness. Okay? Ngayon, may mga naririnig tayo, ako pinagsisisihan ko talaga yung nagawa ko. Pero again and again, balik at balik pa rin po, mga minamahal. Dito naman po papasok yung believable repentance. So point number 1, the backslider's realization. Point number 2, the best resolution. And then point number 3, the believable repentance. Makikita nyo po na yung prodigal son, kaya for me, the story of the prodigal son, the purpose and the intention is for us to see the positive side of it. Ang maganda pong makita nyo sa kwento ng prodigal son, yung positibong side, na idiniin sa atin, nagkamali siya, idiniin sa atin, nagkasala siya, idiniin sa atin, na nalihis ang buhay niya, nasira ang buhay niya, pero idiniin din sa atin, na natauhan siya. Yun ang maganda. Wala tayong assurance na hindi tayo magkakamali. Pero ang maganda lang, matutunan natin na tuwing magkakamali tayo, lalapit tayo sa Ama, hihingi tayo ng tawad. Ang maganda lang po, pagka napagsak tayo, matuto tayong bumangon. Amen? I will arise and go unto my Father. And you know what? Ang isang bagay na gusto kong makita nyo rito,
Yung pagsisisi niya, believable. Opo, alam niyo kung bakit? Una, honest. Diba? Honest siya. Sa sarili niya, sabi niya, nagkasala ako sa aking ama. Nagkasala ako sa langit. Alam niyo yung mga Pariseo na nire-rebuke ng Panginoon, mga self-righteous po eh. Naalala niyo po yung may pumunta sa templo, yung pong Pariseo at saka yung publikano. Yung pong publikano, dagok-dagok ang dibdib, hindi makaharap ng mukhaan sa Diyos. Dahil ang sabi niya, makasalanan siya. Kaya kumbaga, ang idea niya, have mercy on me, a sinner. Pero yung Pariseo, anong sabi? Panginoon, salamat sapagkat ako ay nagbibigay ng aking ikapo, ako'y nananalangin, ako'y naglilingkod, ako'y yung matuwid na buhay. Hindi katulad ng makasalanang ito. Yun po yung makikita nyo pong naging lesson po doon. And you know what? Sino mas nilingap ng Diyos? Yung natutong maging totoo at maging tapat. Alam niyo mga kapatid, kung mali na tayo, lolokohin pa natin ang sarili natin, tatandaan niyo po ito, walang magandang mararating ang buhay natin. Uulitin ko, ang magkasala po ay bahagi pa rin ng ating buhay, sapagkat tao pa rin po tayo. Pero ang pangit po, yung lumihis ka na, yung lumayo ka na, nakita mo na kung ano ang bunga ng paglayo mo, ay magsisinungaling at dadayain mo pa ang sarili mo. Believable yung repentance na ito. Bakit? Honest. Because of his honesty. Diba? Yung kanyang pagsisisi, honest. Yung kanyang pagsisisi, with humility po. Diba? Hindi niya sinabing, babalik ako sa tatay ko. Para nang sa ganun, ibigay niya nang ibigay sa akin kung ano talaga yung mga kailangan ko kasi anak niya ako eh. Mali. Ang makikita niyo po, dahil sincero, kaya kapanipaniwala yung pagsisisi niya eh. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. At sasabihin ko sa tatay ko, sa totoo lang, nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Kaya ibilang mo na lang ako kahit isa sa iyong mga alipin. Nakita niyo po? Ganyan ang tamang puso, mga kapatid. Na pag nagkasala po tayo, bukod sa magpakatotoo po tayo, magpakababa tayo. Hindi yung mali ka na, nagmamatuwid ka pa. Hindi yung mali ka na, mataas ka pa, matayog ka pa. Kung ako at ikaw ay nagkamali, ang Diyos magbibigay lingap at habag sa atin kung tayo po'y magpapakatotoo at magpapakababa sa kanyang harapan. Amen? At yun ang magandang mangyari ngayon. Yung bang pagiging totoo natin at pagpapakababa natin na sa invitation po, anuman ang ipinaunawa ng Panginoon sa iyo, magkaroon po tayo ng resolution at ating pagsisihan po yan at make sure na pag nagsisi tayo, believable. Yung kapanipaniwala sa Diyos. Amen? Kaya sabi niya, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa langit. Honest. Humble. Kasi sabi niya, hindi na ako para ibilang pa na isa sa kanyang anak, kundi kahit ibilang man lamang ako sa kanyang alipin. Nakita niyo yung humility? And then I can say na ang kanyang repentance, hindi lang honest, hindi lang humble, mga kapatid, heartfelt. Mararamdaman mo talaga. Mararamdaman niyo po talaga ang kanyang pagsisisi, mga kapatid. Buksan niyo po ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Psalm chapter 51. And the context is about David when he committed sin. And then he approached God and asked for the Lord's forgiveness. And you know what? Ayon po sa Psalm 51, buksan niyo po para mas ma-enjoy niyo po yung sinabi po rito. Sa verse number 17, ang sabi po ng pahayag ng salita ng Panginoon, verse number 17, Psalm chapter 51, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. What an assurance. Na kahit nagkamali ako, kahit nagkasala tayo, kahit lumihis tayo, mga kapatid, at kahit na lumayo tayo, kung tayo po'y matatauhan at makapag-iisip-isip, at magkakaroon ng resolusyon na lalapit tayo sa Ama, kikilalanin natin ang ating kamalian, at tayo'y hihingi ng tawad.
Na sa paglapit natin sa Kanya, may katapatan ng puso at may kapakumbabaan at talagang damang-dama. You know, I can say that the reason why we can conclude that His confession, His repentance is believable because of honesty, humility, and also because of a heartfelt confession. At ano ngayon ang lundo? The blessed reception. Okay? The blessed reception. Unang nakita natin, the backslider's realization. Pangalawang binigyan ko po ng pansin, the best resolution. And then pangatlo po, mga kapatid, yung napakagandang mapansin po ng bawat isa, the believable repentance. And then because of that, ang makikita nyo sa story ng parable, the blessed reception. Ang isang masasabi po nating touchy, di ba? Yung bang ang idea po, mamumove ka talaga. After the prodigal son did evil in the sight of his father, nung siya po'y nagpasya, na lumayo sa kanyang ama. Hindi ba laging sinasabi ko po, nung siya'y nagpakababa, nung matauhan siya at handa siyang humarap sa kanyang kamalian, nung siya'y nagpasya, nababalik po siya. Hindi ba ang sabi ng Bible, and when he was yet a great way off. Listen to this. Nung naisip niya na bumalik sa ama, ang sabi po ng Bible, malayo pa lamang siya, natanaw na po siya ng kanyang ama. Huwag niyo pong sabihin sa aking 1 linggo lang na umalis itong prodigal son. In this story, magkaka-idea po tayo na for sure, mahabang panahon po yan. Nagliwaliw, nabuhay sa kanyang sarili. At dahil sa paglalarawan ng Bible, na siya sa paglayo, naging miserable ang buhay, na siya namang idinidiin ko sa inyo, wala pong lalayo sa Diyos na mapapaganda ang buhay. Maliwanag po yan. Pansinin niyo po saglit, bago ko po idiin ito. Psalm 73, verse 27 and 28. Psalm chapter 73. And for you to see that, ano ang sabi? For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring, di ba? From thee. Ano raw po mangyayari pag lumayo? Mapapariwara, mapapasama. Sa story ng prodigal son, alam niyo po ba ang miserabling naging buhay niya? Siya na, nung umalis, masagana. Nung umalis, maraming pera kasi kinuha niya yung mana na para sa kanya. Another clear message na kahit gaano ka kasagana, tandaan niyo po, may hangganan. Ang kayamanan mo, may hangganan yan. Maraming hindi kayang gawin ang kayamanan mo at hindi mo pwedeng ipangako ang kayamanan mo sapagkat po pwedeng marami kang pera ngayon pero hindi mo sigurado kung marami ka pa rin pera bukas. Marahil maganda ang negosyo mo ngayon, pero hindi mo kayang panghawakan na laging magiging maganda ang negosyo mo sa pagdating ng panahon. Walang po pwedeng igarantiya ang tao sa kanyang sarili because ang lahat nakasalalay sa Diyos. Because except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so He giveth His beloved to sleep. Malibang ang Diyos ang magtayo, malibang ang Diyos ang magpala, malibang ang Diyos ang gumawa, wala pong po pwedeng magmalaki po sa atin. Tama? Ang lalayo raw sa Diyos, mapapariwara, mapapasama. Ang isang katibayan po niyan, itong storya na pinag-aaralan natin, alam niyo po ba kung saan siya dumating na kalagayan? Sa kalagayang siyang dating maraming naging kaibigan dahil sa kayamanan niya, iniwanan siya ng mga kaibigan. Kahit ang mga tao sa paligid natin, hindi natin kayang ipangahas na laging nandyan yan para sa atin. Maring kaibigan mo ngayon yan, maring kasama mo ngayon yan, pero hanggang kailan, hanggang saan ka sasamahan yan? Hanggang sa naranasan niya na ang buhay niya, nung siya'y walang-wala na, pati mga kaibigan, wala na rin. Walang gustong tumulong sa kanya. Walang gustong lumingap sa kanya. Kaya alam niyo yung ginawa niya? Doon po sa naging miserabling katayuan niya, pati baboy, gusto niyang agawan ng pagkain. Actually, nagtataka nga ako sa kanya Bakit naman naaagawan pa niya ng pagkain yung baboy? Ba't hindi pa yung baboy na lang mismo ang katayin? Lechon pa, tama? Well, just for you to see the clear picture,
Isipin niyo po kung gaano kaliwanag yung larawang ipinakita nito. Saganang-sagana siya, tapos dumating siya sa punto ng buhay niya. Ikaw kapatid, sa naging paglayo mo sa Diyos, sa pagpipilit mong gawin ng sarili mong gusto, hihintayin mo pa ba na maranasan mo yung naranasan ng prodigal son? Hihintayin mo pa ba na maging miserable ang buhay mo? I believe the reason why we have this revival to give us warning na kung ikay medyo palayo na, ngayon pa lang magpasya ka na, balik ka na kaagad sa Panginoon. Dahil pag hindi, delikado po ang magiging buhay natin. Without Him, wala tayong magagawa. We always need God. Amen? Isipin niyo po yun. Pag-isipan niyo pong mabuti, gaano kamiserable na buhay nito? Ngayon, tatanungin ko po kayo, kung siya po dumating na sa punto na pati baboy gusto niyang agawan sa pagkain. Ha? Nakikinig po kayo? Nakikinig kayo? Nakakasunod po kayo? Kung ang pag-uusapan natin, sa tagal ng panahong nawala siya, at naging miserable buhay niya, ano na kaya itsura niya? Ha? Okay, payat na payat. Diba? Nakakaligo pa kaya ng maayos to? Pwede kaya nating isipin na baka ang itsura nito parang taong grasa na eh. Hindi na maintindi pa yung sarili. Nakukuha niyo po mga kapatid? Kaya lang, kung matagal na panahon siya nalayo, na mula nung umalis siya, posibleng ibang-iba na itsura niya. Posibleng dati mataba siya, nangayayat siya. Posibleng dati ang linis niya, makinis siya, naging mukhang taong grasa siya. At posible rin hindi na nakapag-ahit to. Naintindihan niyo po, baka mukhang ermitanyo na rin po itsura nito. Pero pakinggan niyo mabuti yung sasabihin ko sa inyo. Sa tagal ng panahong nalayo, di ba may mga kaklase tayo, na nung makita natin ngayon, hindi na natin matandaan dahil, ibang-iba na itsura mo ngayon . Meron naman, ito yung tuwan-tuwa naman kayo pagka sinabi sa inyo, mula noon hanggang ngayon, hindi na nabago yung itsura mo . Di ba, tuwan-tuwa ka naman noon. Mag-isip-isip ka, baka abnormal ka, hindi na bago yung itsura mo mula noon hanggang ngayon. Di ba? Mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo na posibleng mukha siyang taong grasa, posibleng siya'y mukhang ermitanyo na, posibleng gula-gulanit na yung damit niya, posibleng kahabag-habag na yung kalagayan niya, posibleng hapak na yung mukha niya, posibleng hindi na siya ganun kadaling makilala. But listen, according to the message, according to this parable, malayo pa lang siya. Natanaw na siya ng kanyang ama. Dito pumapasok yung sabi nila, lukso ng dugo. Parang hindi mo man makilala yan, pero kakaiba. Yung nararamdaman mo. And you know what? Ito yung medyo talagang, hindi man ako emosyonal na tao. Ang medyo nakakatat sa akin dito, paano nangyari yon? Na malayo pa lang nakita na. Alam nyo, dinidiin ko lagi sa mensahe. Ang isang mensaheng malinaw dito, sa bawat hakbang mo palayo, sa bawat pasya mo na paglayo sa Diyos, alam nyo, nung panahon na yon, wala nang ginawa ang Diyos, kundi hintayin yung pasya mo, na matatauhan ka, na makapag-iisip ka, at magpapasya ka, na babalik ka sa Kanya. Alam nyo po, malayo pa lang natanaw na siya. Nakilala na siya. At anong aasahan nyo? Kung ikaw yung iniwanan, kung ikaw yung pinagrebeldihan, kung ikaw yung ginawa ng masama, anong aasahan nyo? Sa atin po, baka layo-layo pa, puro sumbat. Saan ka ngayon? Bakit babalik ka? Ba't naisipan mo bumalik? Sa lahat ng ginawa mo, pinakasloob ka pa na bumalik. Baka kung tayo yan, ganyan ang gawin natin. Naintindihan nyo po? Yung iba po nung nilayasan mula nung lumayas, ang minemorize na. Pag siya nakaisip bumalik, ito mga salitang sasabihin ko sa kanya. Ganito kasakit ang mga sasabihin ko sa kanya. Di ba ganyan Pero ibahin niyo ang Diyos. Pag lumayo ka sa Diyos at naisipan mo bumalik, hindi sumbat. Hindi sumbat. Yakap ang gagawin niya sa'yo.
Kasi yun ang kauhawan ng Diyos eh. Yun ang kasabikan ng Diyos. Kasi alam niya na talagang nalilito ka lang. Alam ng Diyos na talagang akala mo lang, nagmarunong ka lang. Alam ng Diyos na tao ka lang, may kahinaan ka lang, nadimlan ka lang. Sa panahong naliwanagan ka, ang Diyos nandyan, nakaabang sa'yo. Humakbang ka palapit sa Kanya. Sasalubungin ka pa niya. Yayakapin ka niya, hahagkan ka niya. Mga kapatid, the blessed reception. You know what? It is unbelievable. Unbelievable. Napakahirap paniwalaan yung taong lumapastangan sa iyo, yung taong gumawa ng masama sa iyo. Tatanggapin mo pagka bumalik, unbelievable yan. His reception is unbelievable. And you know what? His reception is unusual. Bakit ko sinabing unusual? Yung tanggapin mo nga lang siya, mahirap ng paniwalaan yun eh. Pero yung tinanggap mo na, nag-celebrate ka pa? Naghanda ka pa? Alam nyo ang sabi niya, nung bumalik ang anak niya, kunin nyo yung magandang balabal, okay? Suotan nyo siya ng singsing. Bigyan nyo siya ng magandang pangyapak. Magpatay ng pinatabang guya. Bakit? Sapagkat ang anak kong ito'y namatay. Ngayon muli siyang nabuhay. Siya'y nawala at ngayon muli siyang nasumpungan. Kaya magdiwang tayo, magsaya tayo. Just try to imagine that. Blessed reception. Kaya nga sabi ko, bakit magmamataas pa tayo kung ngayong umagang ito, ipinakita na ng Diyos na kahit nagkamali tayo, bumalik ka lang, yayakapin ka naman niya. Ang nakakatakot balikan, yung alam mong dudurugin ka pagbalik mo. Yung alam mong susumbatan ka ng wagas. Hindi po ba? Pero dito sa mensahe ito, ang pinapaunawa sa atin, pag naisipan mo na sa paglikot, paglihis mo, babalik ka sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang ipinakita ng Bible, yan ang Diyos natin, na kung tayo po ay magpapakababa, magpapakatotoo, at hihingi ng tawad sa Kanya, yakap ang gagawin niya sa atin, pagkalinga ang gagawin niya sa atin, at magdiriwang siya. Blessed reception. It is unbelievable. It is unusual. Alam niyo bang yan ang dahilan kung bakit nag-react yung brother? Di ba? Nung dumating yung kuya, sabi niya, anong nangyari? Bakit may katuwaan? Bakit may kasiyahan? Anong ibig sabihin nito? At nung nakakita siya ng somebody na pwede niyang pagtanungan, anong meron sa bahay? Bakit? Hindi niyo ba alam? Yung kapatid niyo, yung bunso mong kapatid, bumalik na siya. Maaaring excited pa yung nagkwento. Pero alam niyo, Pariseo ang inilalarawan ng kuya niya. Mabigat ang kanyang puso. Diyan niyo makikita ang laki ng kaibahan ng Diyos. Sa Kanya tayo nagkasala, pero pagka bumalik tayo sa Kanya, patatawarin, yayakapin, at magdiriwang siya. Di ba yan po ang pinakita ng Luke chapter 15? Yun daw pong silver coin na nawala. Hahanapin po yung isang nawala. Di ba? At pag nakita, magdiriwang. Yun daw pong 100 sheep. Di ba? Yun daw pong 100 tupa. Pag nalihis yung isa, hahanapin po, iiwanan yung 99 para hanapin yung isa. At pag nakita, magdiriwang. Tama po? So ito rin po, mga kapatid. Nung po yung prodigal son ay nagpasyang bumalik. Alam niyo po, ipinapakita po ng storya na ang hakbang natin pabalik sa Diyos ay pagdiriwang sa langit. Ulitin ko, hindi ngayon lagi tayong uma-attend, ang ibig sabihin, areglado po tayo. Backsliding is the issue of the heart. Maybe nandito ka, pero habang nakikinig ka, may nare-realize ka. So the blessed reception, unbelievable, kasi sa lahat ng ginawa ng anak niya, tinanggap ng ganun-ganun lang. Unusual, kasi hindi lang tinanggap, nag-celebrate pa. And third, and the last, unreputable. Unreputable. Nung itong lalaki, yung kuya, nagre-reklamo, ayaw pumasok eh. Sabi ng tatay niya, tingnan niyo yung damdamin ng tatay. Alam niyo, nilabas niya yung kuya. Sabi niya, anak, nandyan na yung kapatid mo. Baka hinawi pang ganyan yung imagination lang to, ha? Bakit mo nagawa yan, tay? Di ba? Alam mo naman ang pinagagawa niyang kapatid ko. Alam mo ang ginawa niya sa'yo. Tapos, ngayon, may ganyan pa. Ako, kasama mo ko lagi.
Lagi kitang sinusunod. Pero, sabi ko nga, yung sinasabi nitong kuya na to, doon pa lang sa akto niya, halatang kasinungalingan eh. Kasi kung lagi niyang sinusunod ang tatay niya, dapat wala siyang reklamo, tama? Pero dapat na ganun yung attitude niya, pariseyo lang talaga eh. Matuwid sa sarili, ang gusto niyang palabasin, ako lagi akong okay, wala akong ginawang ikasasama ng loob mo. Mahirap paniwalaan yun. Kaya kung ikaw, ang pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw, hindi ka nagbibigay ng sakit ng damdamin sa Diyos, lagi kang areglado, medyo mag-isip-isip ka, baka ang inilalarawan mo, di ba? Baka ang inilalarawan mo yung self-righteous Pharisee. Mga kapatid, unreputable. Sabi niya, anak, yung kapatid mo patay, ngayon ay muling nabuhay. Di ba? Naligaw, nawala, at ngayon nasumpungan. Hindi ba tama lang na ipagdiwang? Ano bang gusto natin sa mga nalalayo? Tuloy-tuloy ng malayo? Ano bang gusto natin sa mga buhay na lumayo at nasira? Tuluyan ng masira? Hindi ba kung meron pong usapan ng tibok ng puso ng Diyos, hindi ba ang gusto ng Diyos ang sirang buhay mapaayos? Hindi ba ang gusto ng Diyos yung malayo, mapalapit? Hindi ba ang gusto ng Diyos yung bagsak, makabangon? Hindi ba yan ang gusto ng Diyos? Kaya iwasan niyo po na magkaroon tayo ng damdamin na katulad ng prodigal brother. And let us consider the heart of God in this message. The blessed reception. It is unbelievable, unusual, and unreputable. So sa message na ito mga kapatid, ang pinakamaganda magagawa natin, arise and go unto your Father. Ikaw at ang Diyos ang nagkakaalam. This morning, ikaw ang makapagsasabi kung talagang tapat ka sa sarili mo. Wala bang panahon na katulad ng prodigal son, sa buhay mo, ikaw ang nasusunod? Ipinipilit mo kung ano yung gusto mo? Hindi mo sinusunod, di ka nagpapasakop sa Diyos? Hindi ba katulad ng prodigal son sa buhay natin? Di ba? May mga pagkakataon po na parang hindi na tayo nasisiyahan sa mga bagay na ginagawa para sa Diyos. Habang may panahon pa, ito ang purpose ng revival. Kung ikaw ay nadapa, kapatid, kung ikaw ay nalihis, kung ikaw ay nalayo, the best resolution is for you to approach the Father, admit your faults and failure, and ask for His forgiveness. Ask for forgiveness. And God is faithful and just. Sabi po ng Psalm 51:17, yun daw pong bagbag na puso, yun talagang, alam niyo po yun, yung talagang broken, di ba? Yung pang bagbag na puso, nalalapit sa Diyos, hindi kanya itatakwil. Kaya ngayong revival na ito, I believe, ang goal, ang mga makaka-realize ng pagkukulang sa Diyos ay magiging tapat at magpapakababa at lalapit sa Kanya upang muli magkayakap tayo ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tutugtog po ang ating pianist.